Pagbabasa ng Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay San Juan, Kabanata 12, mga talata 1 hanggang 50. The Gospel of the Lord Jesus Christ, chapter 12, verses 1 up to 50. 6 na araw nga, bago magpaskwa, ay naparoon si Jesus sa Betania, na kinaroroonan ni Lazaro na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan at si Maria ay naglilingkod. Natapwat si Lazaro ay isa sa nakaupo sa pagkain na kasalo niya. Si Maria nga'y kumuha ng isang libra ng ungguwentong taganas na nardo na totoong mahalaga at pinahiran ang mga paa ni Jesus at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng ungguwento. Natapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang ungguwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha?" Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya ay magnanakaw. At yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Sinabi nga ni Jesus, "Pabayaan ninyong ilaan niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin. Sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo." Ang karaniwang mga tao nga sa mga Hudyo ay naalaman na siya ay naroroon. At sila ay nagsiparoon, hindi dahil kay Jesus lamang, kundi upang makita nila si Lazaro naman na muling ibinangon niya mula sa mga patay. Datapwat nangagsangunian ang mga pangulong saserdote upang kanilang maipapatay pati si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y marami sa mga Hudyo ang nagsisialis at nagsisipanampalataya kay Jesus. Nang kinabukasan, ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Jesus ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas na sumalubong sa kanya, na nagsisigawan, "Hosana! Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Sa makatuwid bagay ang hari ng Israel." At si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno, ay sumakay doon, gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, anak na babae ng Sion, narito ang iyong hari ay pumaparito na nakasakay sa isang anak ng asno." Ang mga bagay na ito ay hindi napag-unawa ng kanyang mga alagad sa pasimula. Ngunit, nang si Jesus ay maluwalhati na, ay sa kanila na alaala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya. At kanilang ginawa ang mga bagay na ito sa kanya. Ang karamihan ngang kasama niya nang tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at siya ibangon sa mga patay, ay siyang nangagpatotoo.
Dahil dito rin naman ang karamihan ay nagsiyaon at sumalubong sa kanya sapagkat nabalitaan nila na siyang gumawa ng tandang ito. Ang mga Parisiyo nga'y nangagsang usapan. Tingnan ninyo kung paanong kayo'y walang anumang ikapanaig. Narito, ang sanglibutan ay sumusunod sa kanya. Mayroon ngang ilang Griego sa nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba. Ang mga ito nga'y nagsilapit kay Felipe na taga Betsaida ng Galilea at nagsipamanhik sa kanya na sinasabi, "Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus." Lumapit si Felipe at sinabi kay Andres. Lumapit si Andres at si Felipe at kanilang sinabi kay Jesus. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, "Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay luluwalhatiin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit, kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang napupuot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan niyaon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sinumang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sinumang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y parangalan ng Ama. Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nagroroon at nangakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nagpag-usap sa kanya. Sumagot si Jesus at sinabi, ang tinig na ito ay hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Ngayon, ang paghatol sa sanglibutang ito. Ngayon, ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Datapwat, ito'y sinabi niya na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya. Sinagot nga siya ng karamihan, aming narinig sa kautusan na ang Kristo ay lumalagi magpakailanman. At paanong sinasabi mo, kinakailangan ng anak ng tao ay mataas? Sino ang anak ng taong ito?
Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sa gitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsisilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman, at ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus, at siya'y umalis at nagtago sa kanila. Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayong maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa kanya, upang maganap ang salita ng propeta Isaias na kanyang sinalita, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita, at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Dahil dito'y hindi sila makapaniwala, sapagkat muling sinabi ni Isaias, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang puso, at mga balik loob, at sila'y mapagaling ko. Ang mga bagay na ito'y sinabi ni Isaias sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian, at siya ay nagsalita ng tungkol sa kanya. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya, datapwat dahil sa mga Pariseo ay hindi nila ipinahayag, baka sila ay mapalayas sa sinagoga, sapagkat iniibig nila ng higit ang kalulatian sa mga tao kaysa kalulatian sa Diyos. At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. At kung ang sinumang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita.
Purihin pagkabasa ng Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay San Juan, Kabanata 12, mga talata 1 hanggang 50. The Gospel of the Lord Jesus Christ according to St. John, chapter 12, verses 1 up to 50. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus.